Kumusta na mga kapatid? Wala tayong katakuran. Nandito na naman tayo. Ikalawang araw, tunay na tunay. Ngunit ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw visa itong We Are One. Ngunit dyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Reklamo na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam. Biniyahe na. Ngunit ako ay naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Mapayapa man at walang inig yung iba, kasama pa rin natin dito sa EDSA. Kasama ng Iglesia ni Cristo. Narito ang daing ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan na naghihirap at nagdurusa. Naniniwala ko na pakikinggan ng pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Kaya't nais kong magpasalamat ng taus-puso sa mga nanguna nanindigan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At anuman ang simbahan o paniniwala, samahan po natin ang ating mga kapatid dito. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC, sumama kayo. Alang-alang sa mahal nating Pastor Kibuloy. Sumama po kayo. Lahat ng ating mga Romano, ang mga Kristiyano at Evangelicals, alam ninyo na ito ay tama. Ito ang tunay na katarungan. Kumalingaw-ngaw ang inyong pastoral letter sa bawat sulok ng ating kapulungan. Alam natin na ito ang kinakailangan, transparency at hustisya. Sa ating mga kapatid na Muslim, punta na kayo rito. Hindi lang DDS nag-welcome dito. Lahat ng mga kapatid na Muslim, na mga bigo sa pangako ng halalan, bigo pa rin sa tunay na kalayaan para sa BARM at sa buong Muslim Mindanao. Halina't magkaisa, we are one! Sa lahat na nagtatrabaho sa paligid ng Ortigas at Makati, mga nagsusumikap na middle class na ngayon naging mahirap na sangkahig santuka. Sumama kayo, ang karamihan ng mga Pilipino na mahirap at nagdurusa, walang trabaho, walang pagkain. Punta na kayo dito sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga politiko, anuman ang kulay ninyo, wala na pong kulay pagkat lahat tayo ay tumatayo
ng banderang Pilipino. Pumunta na kayo dito sa EDSA kasama ng mga kapatid na matatapang at naninindigan. Pati na rin ang mga dating loyalista, Ilocano, Bisaya, saka Maynila at Katakalugan. Mga bigo at laslas ang puso katulad ko. Hindi itong katiwalian, itong kabungtutan ang ating inasahan. At tulad ng sigaw ng tatay ko, ng tunay at iisang Pangulong Marcos noon, dekadang nakalipas, we are one Philippines, isang bansa, isang diwa. Magkaisa tayo kasama dito sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa tayo, hindi lamang upang ipagtanggol ng mga senador, hindi lamang dahil kay Robin, kay Jinggoy na nakakulong, kay Alan, sa lahat sa amin na pinatawan na ng kaso, higit sa lahat ng ating minamahal na kapatid, Senator Rodante Marcoleta, na alam ko naman, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa mga kabugtutan, kabalbalan, kalokohan na pinataw sa kanya. Magkaisa tayo, hindi sa mga politiko lamang para ipagtanggol ang mga kapatid, kundi para sa sambayanang Pilipino, para sa ating kinabukasan, para sa ating mga pamilya. We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang katarungan! Mabuhay ang katotohanan! Maraming salamat! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa. Nandito po tayo, nagkakaisa sa sinasabi nating pagyurag sa ustisya ng ating bansa. Ikikwento ko po sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon. Isipin niyo mga kasama, ang daming binanggit. Sabi nila, 67 na contractors. May pinatawag pa. Alam niyo ho, doon sa flood control scandal, doon sa anomalya, pinakamalaking skandalo ng nakawan sa ating bayan, ang may kaso, 6 lamang. Doon sa 6 na may kaso, 2 binigyan ng pagiging state witness. Yung pong si Director Alcantara ng Bulacan at si Yusek Bernardo ng DPWH.
Dalawang senador kinasuhan. Si Bong Revilla at nung hindi sumama, nanindigan, ikinulong nila si Jinggoy Estrada. Alam niyo ho, ilan na ang may kaso doon sa mga galit, sumisigaw sa tunay na hustisya, sumisigaw sa nakawan dito sa ating bansa. Kasama na si Amy Marcos, ang may kaso na ho, humigit 40. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang diferensya ng diktadorya sa demokrasya ay isa lamang. Yung maaari kang magsalita, maaari kang sumigaw, maaari kang maggalit pag may nakikita kang mali. Anong ginagawa nila? Doon sa mga galit, doon sa mga sumisigaw, tayo, ang buong sambayanan, ang kinakasuhan at kinukulong. Yung mga totoong nagnakaw, mali-mali ang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, may proteksyon at pinoproteksyonan nila. Walang kaso, nakalaya, pati ang pera, malayang inabas na sa ating bansang Pilipinas. Ito ang nangyari. Ngayong gabi lamang, tumawag po ang aking abogado. Ang sabi, ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta. Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder, pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, ang nangyari po dyan, noong eleksyon, tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Kaya po tinawag yan na donation. Pera po namin pribado, tatlo kaming magkakaibigan, tumulong kay Dante Marcoleta. Paano naging plunder yun? Nasaan ang perang ninakaw? Anong pabor ang hiningi? Isipin nyo, dahil sa pagtulong sa isang taong may paninindigan na kasama ko sa Kongreso, kasama ko nakipaglaban sa maraming bagay, ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta. Kaya ako tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. At hindi naman po ako nagkamali. Nakita niyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Nakita niyo, pilit niya nilalabas ang katotohanan. Nakita niyo, pilit niya at gusto niya maikulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Isipin niyo mga kasama, ang mga senador, pag tinignan niyo sa COMELEC ang statement of contribution, makatulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang milyon, hindi nyo imbestigahan. Nandun din naman, tulong din naman, eleksyon din naman. Pero bakit si Dante Marcoleta? Bakit si Mike Defensor gusto nyong ikulong para tumahimik, wala na magsalita sa nakawan sa ating bansa at kalimutan na ang flood control scandal?
Parehong kaso. Ayoko na hong banggitin ang mga pangalan ng mga senador dahil kaibigan ko rin naman. Pero pareho. Bakit yung tulong sa kanila legal? Pwede. Kay Dante Marcoleta, hindi ka pwedeng tumulong. Ang alam naman ang lahat na magmula apari hanggang hulo, ang tunay na tumulong kay Dante Marcoleta ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. We are one! Ito pa mga kapatid, ang nakakatawa. Sinabi ni Rimulya, may warrant of arrest na si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Pero ang sekretaryo ng DPWH, si Secretary Manny Baloan, absuelto, state witness pa ng gobyerno. Ang ahensya na pinaka-corrupt, ang ahensya na naglustay ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pinuno nila, absuelto sa kaso. Ngayon mga kasama, nagsimula noong pa 3 buwan nakaraan. Ang sabi, kakasuhan si Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, nagdadala sila 3 beses isang linggo. Mali-malit ang pera, 1 bilyon kada delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Ang sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, 3 beses sa linggo. Umabot halos 800 bilyong piso ang nagdala kay Martin Romualdez. May kaso ba? May kinulong ba? Si Dante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Yung mga sinabi kong senador, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, ano yun? Ayaw ako nagbibigay pugay sa 2 nating senador. Ang una, Senator Bato de la Rosa. Pumunta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero pagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano at sa liderato
ni Dante Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kasama, yung away sa Senado, hindi po yan impeachment. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines, pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Mga kasama, ang ginagawa na investigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 bilyon, 60 billion ang kinuha sa PhilHealth at inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa. Anim na malalaking proyekto. Isa na lang ang babangkitin ko sa inyo. Yung Metro Manila Subway. Alam niyo ba, 2020, dapat para na tayong Hong Kong. Dapat para na tayong Japan. May subway na dumadaan dito sa Metro Manila. Pero ang pondo, kinuha nila. Inilipat sa flood control. Kaya ngayon, 2034 na, delayed na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan ng kabataan. At hindi po tayo dapat tumigil. Tigil ba tayo? Lalaban ba tayo? We are one! 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 Pagka po pinabayaan natin na wala nang nangyari, sabi nga nung isang senador, move on na. Papayag ba tayo doon? Pag pinayagan po natin yan, yung mga nasa Kongreso, yung nasa Senado, yung mga nasa kabinete na kumuha ng mali-malitang pera, ang isip nila, pwede naman pala. Makakatakas ka pala. Makakaiwas ka pala. Kaya ang sabi nila, para tumigil na to, ikulong natin si Dante Marcoleta. Para wala lang lumaban sa Senado, patahimikin natin si Dante Marcoleta. Kaya ang pagkakaisa natin
ay para sa katarungan. Pagkakaisa para sa hustisya. Pagkakaisa para makulong ang mga nagnakaw. Ako po'y nananawagan sa iba't iba din nating mga kasama ng ko, si Senador Amy Marcos. Dito walang kulay, walang politika. Kahit ikaw berde, dilaw, kakamping, pula, sumama ka dito kung mahal mo ang Pilipino at ang kinabukasan ng sambayanang Pilipinas. Mga kasama, pag ang isang gobyerno, kinukulong niya mga nagsasalita ng totoo, kinukulong niya yung nais ng katotohanan at hustisya, at yung mga nagnakaw, protektado, malaya. Anong tawag sa gobyernong yan? Hindi ko marinig! At pag ang boses ng bayan, ang boses ng mga kapatid, pinigilan mo, ginipit mo, aabot sa punto, nalalaban yan, lalabas, malinindigan. We are one! We are one! We are one! We are one! Sa ating po mga kababayan, lalo tigit sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo nagkamali sa pagtulong at pagboto kay Dante Marcoleta. May galing, may talino, higit sa lahat, may pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Ang ating pagkakaisa, Senador Dante Marcoleta, kung nakikinig ka, nagkakaisa kami, lalaban kami sa paninindigan mo sa hustisya at katotohanan. Iparinig natin kay Senador Dante Marcoleta, we are one! We are